Inireklamo sa NBI ng driver at personal assistant ni Rian Ramos ang aktres, pati na ang actress beauty queen na si Michelle D at isa pang beauty queen na si Samantha Panlilio. Ang aligasyon, ikinulong siya at binugbog dahil sa bintang na pagnanakaw ng angpaw na may pribadong larawan. Para makatakas, tumalon umano siya mula sa ika-39 na palapag ng kondo. Handa naman sina Ramos at D na sagutin ang mga bintang. Nakatutok si John Consulta. Kasama ang Volunteers Against Crime and Corruption o VACC, nagtungo sa tanggapan ng National Bureau of Investigation sa Pasay City si alias Totoy, 40 anyos, na nagpakilalang driver at personal assistant ng aktres na si Rian Ramos. Inireklamo niya ang kanyang amo, kaibigan nitong beauty queen actress na si Michelle D, 2 bodyguard at 2 member ng PNP. Kwento ng complainant, noong January 17, pagkagaling sa isang taping, bigla raw siyang persang iniakyat sa condo unit ni Ramos at D. Pinaamin daw siya tungkol sa angpaw na umunoy kinuha niya mula sa condo unit. Naglalaman daw ang angpaw ng ilang mga sensitibong larawan. Kinausap ako ng pulis, nasa iyo ba talaga? Sabi ko, wala po sir. Sabi ko, sa condo unit, kinulong daw siya ng 3 araw habang paulit-ulit na binubugbog ng 2 bodyguard ni D. bigla pa kong hinatak ng 2 bodyguard. Tapos yun, nagbubugbog nila ako sa loob. Sinisipa ako, suntok, kahit sa gilid ng CR. Si D, kasama raw sa gumulpi sa kanya. Michelle. Sino siya? Michelle D. Paano mo niya? Pinatayo ako niya, tapos sinikurahan ako, sabi niya, akin na. Sabi niya sa akin, para matapos ang ano natin, usapan akin na yun. Kasi sabi ko, ma'am, wala po sa akin. Pag sabi ko wala, titirahin na naman niya ako. Binugaan niya ako ng alcohol, buong katawan ko, pati mata ko. Tapos nung hinawakan niya dito, tinusok mata ko ng 2 dalirit niya. Pati umano si Ramos, sinaktan din siya. Sinapak po niya ako dito. Medyo nakainom siya eh. Tapos binatukan niya ako dito, di ko mabilang, walang bisis. Pero giit ni Totoy, wala sa kanya ang hinahanap na larawan. Lumapit sa akin si Ma'am Rian. Sabi Ma'am Rian sa akin, Uni, ibigay mo na kasi yung isa na yun. Sabi ko, ma'am, wala po. Wala akong maibigay. Sabi ko, kasi wala sa akin. Sa isang punto, may narinig daw siyang pag-uusap ng mga bodyguard. May narinig ako na katapusan nila ako. Tapusin mo sa buhay ko. Kaya tumalig ako. Sa 39th floor. Ang pagtalong ko, pag-dive ko ng 39th floor sa bintana sa kusina. Basta nag-dive lang ako. 25th floor, sabi ng guard. Opo, may nawakan po ako na lubid. Nung nakawag po ko sa lubid, bukas ko yung 25th floor, nakapasok po ko sa may kwarto, may kusina ng mga babae. Parang kwarto siya. Doon ako dumaan. At po pagbaba ko, mayroon na po nakabang doon yung OIC. Tapos yung bodyguard niya. Yung dinampot ulit ako, inakyat ako sa taas ulit. Noong January 19, dinala raw siya ni Michelle D sa istasyon ng pulis at inireklamo ng qualified theft. Doon, nakaranas daw muli siya ng pananakit. Sabi sa akin, bukuan mo kamay mo. Hinanyang ko sir yung kamay ko. Hinampas na bigla nung parang sa arnis. Yung parang ano sa kuwaya. Bigla ito sir na mula. Mabasagad ng dugo. Tapos paglabas yung isa naman medyo mataba na mababa na pulis. Pagpasok niya, nakatsinilas lang kasi ako eh. Paka niya pa ako. Didi niya. Oo, parang kumbat. Noong January 22, nakalabas daw siya ng police station, makarang i-dismiss ng Makati Prosecutor's Office ang reklamong iniyain laban sa kanya. Kanina, ipinakita sa amin ni alias Totoy ang mga sugat na kanyang tinamo na resulta umano ng ginawang pananakit sa kanya. We took recognition of the case kasi may timbang. Una, yung he was detained for 3 days. Tapos, physically, sinaktan siya. Kung ang ebidensya ay nagbibigay para sampahan ng isang kaso, itong mga nasa likod ng krimen na kanyang binabanggit ay gagawin natin. Kasama rin sa kanyang inireklamo ang kaibigan ni Ramos at D na beauty queen na si Samantha Panlilio na nanakit din daw sa kanya. Ang kanyang reklamo, pininumpaan na niya kanina sa NBI. Ayon sa abogado ni Ramos at D, sasagot sila sa oras na makakuha sila ng kopya ng reklamong isinumite ng complainant. As of the moment, we do not have a copy of the complaint yet. So, we have to get a copy of the complaint first before we can answer all the allegations against our client. The last incident that he
had with the driver of Rian is during the time na nag-file siya ng qualified theft, there were medical certificates before the arrest and meron din namang mugshots. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ni Pandilyo. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. So mga kapolitika, usap-usapan po ngayon dito sa mundo ng social media itong balitang ito ng GMA News. At in fact, hindi lang po GMA ang nagbalita sa insidenteng di umano ito ay kinasasangkutan nila Michelle D, Rian Ramos at ni Samantha Panlilio. So burado na po itong video sa GMA News pero meron pong mga nakasave, merong mga naka-download ng balitang ito dahil siguro marahil ay pinabubura ng mga sangkot dito sa kontrobersiya na kung saan ay kakabalita lang po ngayong araw within 24 hours yung issue ni na Michelle D. At sa ating mga previous na mga discussions ay napag-uusapan natin itong sikat na beauty queen ng Pilipinas na sumali sa Miss Universe na si Michelle D. So ngayon ay naharap siya sa issue at kontrobersiya at in fact ay pinag-uusapan siya ngayon dito sa mundo ng social media itong issue or iskandalo nila na kung saan ay kinasasangkutan dahil di umano dito sa pangbubugbog sa driver dahil di umano sa mga private na mga pictures ni Michelle D. So dito mga kapolitika yung issue at iskandalo kasi baka daw masira yung career nitong mga artista na ito or itong mga public figure, public personality, itong si MMD, si Rian Ramos at si Samantha Panlilio. So malaki talaga ang maging impact sa kanila ng iskandalong ito kasi maganda naman yung mga image nila until ngayon na nagkaroon sila ng iskandalo, most especially itong si Michelle D na kung saan ay meron silang pinangangalagaan na pangalan. So sinabi pa nga natin na baka sasali sa sa MJ All-Star itong si Michelle D. So naghihintay pa tayo ng confirmation pero ano ba yung ating maging reaksyon, ano ba yung ating masasabi dito sa issue at iskandalo na kinasasangkutan ng kanilang pangalan dahil according doon sa mga comment ng ating mga netizens, sila ay kumbinsido mga kapolitika. Majority ng mga tao sa comment section ay convinced at naniniwala dito sa testimonya ni Kuyang Driver na kung saan ay binugbog daw siya dahil siya ang pinagbibintangan na doon sa nawawalang mga private na mga videos. So sa akin naman ang aking magreaksyon at ang aking maging opinion dito sa issue at iskandalo na kinakaharap ng ating beauty queen na si Michelle D ay siguro kunin rin po natin yung panig nila Michelle D kasi bias naman mga kapolitika kung side lang nitong ni Kuyang Driver yung ating ating papakinggan. So kinakailangan rin po natin para fair, para patas yung natin judgment natin is kinakailangan rin po nating mapakinggan yung side ni Rian Ramos, nila Michelle D at ni Samantha Panlilio kasi very sensitive po yung isyong ito na kinasasangkutan ng mga nabanggit na personalidad. So kung ako ay dapat kung walang tinatago itong sila Michelle D ay dapat na magsalita rin sila kung gusto nila na maklear yung kanilang pangalan dahil marami sa mga supporters at mga tagahanga ay medyo nadi-disappoint sa balitang ito. Okay, kasi alam naman po natin yung social media ngayon ay napakabilis kumalat ng balita. So or else ilalabas nila yung CCTV kung talaga nga bang nagsasabi itong si Kuyang Driver sa kanyang mga testimonya at sa kanyang mga akusasyon dito kay Michelle D. So nakakapanghinayang rin mga kapolitika kasi lagi nating nasusubaybayan itong mga ganap ni Michelle D at yung mga balita patungkol sa kanya and then here comes maririnig natin or malalaman natin na nagkaroon siya ng issue or iskandalo. But then again, it's early to judge. Mas maigi pa rin na makuha natin yung panig or side nila Michelle D. Okay, kasi para hindi naman tayo maging bias at pinakinggan lang natin mga kapolitika yung side ng driver. At sa tingin ko rin dito mga kapolitika siguro ay nataranta rin itong si Michelle D kasi hindi niya alam kung ano yung gagawin niya nung malaman niya na nawala yung mga private na mga pictures.
So nakasalalay kasi doon yung kanyang career, yung kanyang pangalan at yung kanyang imahe bilang isa sa mga tinitingalang beauty queen. So nataranta siya at siguro nagpanik siya dahil hindi niya na alam yung kanyang gagawin. Nagpanik at nagrattle itong si Michelle D at napagbuntunan niya ng kanyang galit at frustration itong kanilang driver. So yun yung aking nakikita at yung aking reaksyon mga kapolitika, aking opinion dito sa insidenteng ito. So might as well na magsalita na sila para rin marinig natin yung kanilang panig. So mga kapolitika, ano po ang inyong magreaksyon sa balitang ito na kung saan ay sangkot yung itong si Michelle D. At sabi pa nga ng ating mga netizen ay magiging hindi daw maganda ang maging imahe ng Pilipinas kung ito ay makakarating sa international community. Kayo po ba ay naniniwala? Mag-comment down below. At huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.